Why I quit my 9 to 5 job to become a freelancer? Bale, i-share ko sa inyo yung mga naging experiences ko from corporate switching to freelancing, no? And kung worth it ba siya. So, before ako naging freelancer, I worked as an IT administrator in several industries. Yan, yung mga manufacturing, telco, education, construction. So, marami pa, no? And I started freelancing since 2018. So, sinabay ko siya doon sa corporate ko. So sideline lang talaga yung ano ko sa freelancing. Dumating na sa point na mas mataas na yung sahod ko sa freelance kaysa sa corporate. Pero tinuloy ko pa rin kasi yung freelancing naman talaga is hindi naman talaga siya stable that time. So hindi muna ako nag-resign. Dumating din sa point na tinatrabaho ko sa corporate or sa office yung trabaho ko as freelancer kasi that time wala naman nakakalabda ng trabaho kasi ako lang yung nag-iisang IT doon. So hindi ko alam kung mali pero yun yung diskarte ko eh. Pero syempre pagka gagawin mo yun, no, dapat tapos yung trabaho mo muna doon sa office bago ka mag-freelance. So ganoon naman yung ginawa ko. So tingin ko okay lang yan. Fast forward sa COVID. Yan, COVID 2020. So lahat work from home. So mas dumami yung time ko sa pag-freelance kesa sa corporate job kasi work from home din kami noon eh. So kaya unti-unti parang nag-switch na ako from corporate to freelance. And then nagdagdag na rin ako ng mga clients noon. Then eventually I decided na mag-fully transition na talaga sa freelancing 2021. Kasi that time meron akong baby, 6 months old pa lang siya, and that time kasi yung COVID sobrang lala talaga. So ayoko magkasakit yung anak ko kasi 'di ba tendency pag labas ka ng labas, malaki yung chance na madala mo yung sakit eh. So ayun, kaya ako nakapag-decide na mag-freelance na lang ng tuluyan para at least nasa bahay lang ako, malayo pa sa sakit yung anak ko. Bukod sa aking daughter, kaya ako nag-switch to freelancing, and meron pa ibang dahilan. So una-una mo makukuha syempre time freedom. So as a freelancer, flexible yung trabaho eh. So you have all the time, no? So and depende lang sa iyo kung kailan ka magtatrabaho, kung saan ka mag-work, mga ganyan. Kasi nga freelancer eh, hawak mo yung oras mo kumbaga. And nasa sayo na rin or yung pag-uusap nyo ng client kung kailan mo i-deliver yung needs ng client or yung pinapagawa nila kung kailan mo siya tatapusin. But make sure dapat tapos yung trabaho, no, bago yung deadline. So yun lang siguro yung pinaka-masaset mong rule as a freelancer. Dapat matapos mo yung mga trabaho before deadline na binigay ng clients. Another reason is high earning potential, no? As mentioned, dumating yung time na tumaas na yung sahod ko as a freelancer compared sa corporate, kaya mas nag-push yung pagta-transition ko from corporate to freelance. That time I'm just earning $5 per hour, pero dumable na yung sahod ko kahit ganun pa rin yung rate ko that time, mga 2018. What more pa nung 2021 kasi syempre nagtaas na ako ng rates noon eh. So nakakuha na ako ng mga $15 per hour, $20 per hour, and until now yun nga nakakuha ko ng mga mas matataas pa. Pero yung sinasabi kong high earning potential is depende rin sa niche kasi sa ngayon ang high earning niche is nasa IT sector eh, yung mga programmer, web developers, automations, mga ganyan, or technical virtual assistants. So ang minimum nila is nasa $10 to $15, no. So na-mention ko na rin yung Tech VA, check na lang yung course ko dyan, nasa link namin yung description. So ayan, kung naghahanap ka ng niche or pwede mong gawin sa freelancing, maybe you can consider the technical virtual assistant kasi hindi siya tulad nung general VA na sobrang dami na, no. So si Tech VA hindi pa siya ganun ka-saturated pero dumadami na rin, pero at least 'di ba? At least naka-position ka na, no. Hindi ka na maapektuhan ng oversaturation na tinatawag. Ang work na pwedeng may pinakamataas na hourly rates or sahod is yung automation specialist. So kasi 'di ba papunta na tayo sa AI, nababawasan na yung human intervention sa mga trabaho. So kaya yung mga clients naghahanap sila ng mga automation specialist. Like kumbaga let's say kung si VA ginagawa niya data entry, so pwede ba nang i-automate yung mga ganong task? So at least nakasave pa ng time si client, tapos nakatipid pa siya. Ang tendency is yung ibabayad niya sa VA either matitipid niya or pwedeng dagdagan niya ng konti, di ba? So win-win situation yun. So again yung sinasabi kong high earning potential is high earning potential siya, pero hindi lahat ng niche ganun.
And hindi rin lahat ng client is willing magbigay ng mataas. So yun nga, sa nakikita ko sa mga general VA, may mga nagbibigay pa ngayon mga $1 or $2 per hour. So huwag kayo papayag sa ganun, maling mali yun. So make sure na piliin mo yung tamang niche na merong high earning potential. So actually lahat naman pwede, pero I suggest na doon ka na sa medyo technical na skill. Kasi syempre pag technical, ibig sabihin mahirap. So pag mahirap, mas konti yung gumagawa, mas konti yung competition, no? So that's what I can suggest to you. Another reason ko kung bakit ako nag-switch from corporate to freelancing is mas fulfilling yung work, kasi napipili ko lang yung mga project na gusto kong gawin eh. So pinipili ko yung trabaho, kung yan, bale babasahin ko muna yung job description, and kung okay sa akin, edi i-apply ko. Tapos pagka nakuha, edi okay, kung hindi, edi okay lang din. Hanap-hanap na lang ng iba. So para at least hindi rin ako naprepare sa magtrabaho. Yun yung one of the things na maganda para sa akin when I switch from corporate to freelancing. And ito, pinaka-importante and pinakamagandang reason kung bakit nag-switch ako from corporate to freelancing: no more office politics. So kasi diba, pagka opisina, may mga takapagmana, ganyan, mga sumbungero, ganyan, mga inggit or chismisan. So sa freelancing kasi wala nang ganun, kasi nga mag-isa ka na lang tatrabaho, ang kausap mo na lang is yung client, and then siguro meron kang iba pang mangilan-ngilan na kausap, pero mostly it's between you and the client pa rin naman. So yan, no more office politics. Then these are the challenges that I encountered, no, when I switched from corporate to freelance. So una-una, hindi siya madali, it's not easy at all. Bakit? Syempre yun nga, di ba, yung ginawa ko, yung nakwento ko kanina, na sinasabay ko yung freelance work sa corporate. Paano kung mahuli ako, di ba? Hindi, wala na. So marami siyang challenges. Baga, hindi kasi basta-basta makakalipat agad-agad eh. Kunyari, gusto mo na mag-resign, tapos gusto mo freelancing. Remind ko lang guys, hindi sagot ang freelancing sa stability. Kung gusto mong gumanda yung lifestyle mo, hindi freelancing yung sagot doon eh. Kasi sa freelancing, anytime pwede kang mawalan ng client. So mahirap yun. Unless kung long term talaga siya, tapos full time, then merong contract na nagsasabing regular ka na. Pero kahit may mga kontrata na ganun, wala talaga. Hindi talaga siya hindi pa talaga siya masasabing long term or stable, no. And another challenge is hindi din madali makakuha ng client agad-agad. So for example, nasa corporate ka, tapos gusto mo mag-freelance, tapos yun, sobrang hirap, hindi ka agad-agad makakuha ng client. Ako sa totoo lang, bago ako nag-start mag-freelance, nag-try na ako since 2015. Nagkaroon ako ng client mga 2017, 2018 na. So it took me 2 years para makakuha ng client. So what more pa ngayon yung mga bago, no? Kasi sobrang dami na gusto mag-freelance eh. So mas dumadami yung competition. Pero yun nga, as mentioned, piliin mo yung niche na tingin mo is okay, tapos yung hindi ganun kadami yung nag-offer, then mas mataas yung rate na pwede mong makuha. So kung mahirapan ka na rin lang, edi doon na sa worth it na paghihirap, no, or worth it yung stress mo. 'Di ba? I also faced the challenge of hindi ko alam kung paano kayo ma-market yung sarili ko. Kasi that time, bara-bara lang talaga ako mag-send ng proposals eh. Siguro swerte na rin na nakakuha ako ng client. Meron nagtiwala sa akin na for $5 per hour, ito yung mga ginawa ko. Then ayun, naging client ko yun for 3 years since 2021. Sadly lang talaga yung business niya nagkaroon ng problema dahil sa COVID pandemic. So bumaba yung sales, wala pa pasok na pera. So kaya no choice kundi ayun, na-lay off kami. So wala na ako ng client basically. Pero good thing lang na bago mangyari yon, meron na akong iba pang client, 2. So kahit papaano nasalo yung nawala. Kumbaga may pumalit doon sa nawala. So okay pa rin kahit papaano. So how you can learn to market yourself? Unang-una, magbigay ka ng value. Ipakita mo kung ano yung value na mabibigay mo sa client. So ito, lagi ko sinasabi, malaki yung chance na ma-hire ka or kunin ka ng client kapag pinove mo na ikaw yung makakatulong doon sa problema nila. Yun lang talaga. Pakita mo na ikaw yung makakasolve ng problema nila. That's it, wala lang pag-uusapan. And bukod doon, pagka na-prove mo yun, may possibility din na magbayad sila ng malaki. Kasi yung tipong sobrang kailangan nila ng
nung bagay na yun or nung problema na yun, kailangan na lang masolve. Tapos ikaw lang yung makakasagot. So, willing sila mag-invest sa ganun as long as masolve na yung problema nila. For me, sobrang worth it nung ginawa ko. For me lang guys So, sobrang worth it siya kasi hindi ko na-imagine na pwede ko palang kitain yung kinikita ko ngayon, unlike sa nagtatrabaho sa corporate. So, sobrang laki nung naging difference. Ang dami kong nagawa, nakapag-travel sa ibang bansa, mga ganyan, nabibili yung gusto. So, sobrang worth it siya. Meron akong flexibility, tapos may financial stability na ngayon, thankfully. And hindi ko yun nagawa or hindi ko yun naranasan nung nagka-corporate job pa ako. Kasi pagka-corporate, paycheck to paycheck di ba? So, walang nangyayari, wala ka naiipon, bayad ka ng bills, ganyan. Unlike kung nag-start ako mag-freelance or nag-switch ako from corporate to freelance fully, ayun, dami nangyari. Ayan, nakakuha ng sasakyan, nagkaroon ng bahay, nakapag-travel sa ibang bansa, nabibili yung mga gusto, and nabibigay ko yung gusto ng anak ko, di ba? Sobrang sarap sa pakiramdam ng gano'n. So, sobrang worth it talaga siya. And I can say na this is one of the best decisions in my life. So, kung nagbabala ka mag-freelance, make sure na i-strategize mo yung pagta-transition mo kasi hindi talaga siya madali and challenging siya from corporate to freelance. Huwag ka agad-agad mag-switch. So, siguro masasuggest ko, mag-ipon ka ng at least 3 months na sahod para masustain nyo for 3 months mo. Siguro naman at least 3 months makakanta na ng client. Pero kung hindi, wala talaga. So, kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Or siguro dagdagan mo 6 months. Sabihin natin. Basta kung ka muna mag-resign din, mag-ipon ka ng emergency fund. Pagka nagawa mo na yon, pwede ka na mag-switch to freelancing paunti-unti. Unti-unti lang, baby steps, ika nga. Huwag agad-agad kasi sobrang hirap. Pero sinasabi ko sa iyo, kapag ka nalampasan mo lahat yon, sobrang worth it. Sobrang worth it yung magiging reward sa buhay mo or sa mahal mo sa buhay or kung ano man, 'di ba? Ayun. So that's it for this video. Thanks for watching. Like and subscribe. See you on the next video.